Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Taipei, Taiwan. And in this episode, nandito po tayo sa pinaka-paborito naming lugar dito sa Taipei. Kaya lagi kami dito nag-i-stay. Let's explore Ximending at magpo-food trip din tayo. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! This is Enzo's Day! Yay! This is our last night here in Taipei. And ika nga, we saved the best for last. Ito yung last vlog natin for this series. Kasi magpo-food trip na tayo at iikot na namin kayo dito sa may Ximending area. So yun nga pa yung pronunciation dito, wala silang di pala, so Ximending. Pero sanay na tayo sa Ximending, nagkakaintindihan na tayo. So ito yung hinuli namin kasi nga, laging umuulan. So at least, umulan man, alam namin na magagawa namin to kasi malapit lang dito sa area natin. Are you excited? Super excited! Oo, sa super excited namin mag-food trip. Actually, nakakain na kami ng mga nakaraang araw. Share namin sa inyo later. So tara, ituro muna namin sa inyo sa mga hindi pa ulit nakakapanood kung saan yung exit na dapat ninyong babaan kapag pupunta kayo rito sa Ximending. Ito lang yung hotel namin guys, so super lapit lang. So by this time, alam nyo na yan na itong Ximending or Ximenting, parang wala yata silang letter D. T ang basa nila. Nandito yan sa may Ximen Station, exit 6. And then, paglabas ninyo, nandito na yung famous na Rainbow Pedestrian na may nakalagay na Taipei. Ayan. Siyempre, nakapagpa-picture na tayo dyan. And then, ito nga yung H&M. Tapos lakad lang tayo dito. Nandito naman yung Adidas. Ang laki niya rin. Tapos mamaya, balik pa tayo dyan kasi may mga nagpe-perform sa gabi. So habang wala pa, lakad lang tayo. Tapos hanap na kagad tayo ng mafu-food trip natin. Ayan, ito yung daan papunta sa hotel natin. Pwede dyan. Pero kami, dito pa rin kami dumadaan. Kasi gusto nga namin yung vibe dito. It's 5 p.m. Ganito na yung vibe dito. Masaya na. Diba? And then, ito na yata ang uunahin natin. Tara, mag-milk tea na tayo muna. Kasi, para meron kaagad tayong panulak. And then, ang haba ng pila dito, guys. So, ayan. Ito yung famous milk tea dito sa Ximending. Ang Xing Fu Tang. Ayun, nakalagay, Taiwan number 1. O, diba? Taiwan number 1. Guys, pila na tayo. Mahaba-haba yung pipilahan natin. Yes, nakakabuhay ng energy yung vibe dito. Wag lang sanang uulan. Ang ganda ng pailaw nila sa background, oh. Oo. Actually, dapat kanina pa tayo pumila. Kaya lang, may nakita kasi kami isang interesting na pinanood. Mamaya, baka bumalik, ipapakita namin sa inyo. Meron kasi nagpe-perform dito from time to time. Pakita namin sa inyo. Kasi yun may outfitan namin ngayon. Ito yung mga namimiss kong outfitan kapag nagbablog eh. Yung hindi nagpapantalon, yung hindi naka-effort magbihis. Kaya lang kasi lately, mga pinupuntahan natin, lalo na yung sa Japan. Sa Japan kasi kami na unang nagbihis ng ng mukhang tao. O dito kami sanay sa mga ganitong bihisan. Kaya siguro sobrang komportable namin ngayon. Ito sa Enzo guys, diba? Napaka-komportable kaya ng ganitong outfitan. Model. Oo. Namit uli namin si Vera. Super pretty. My partner, Roman. Yeah, Hi! Say hello to the vlog. Diba? Namit uli namin siya. Ang liit ng Taipei. Magkikita kayo lagi. Kapag bumili kayo, may pa ganito pa yan, Yung parang hulaan. Huhulaan ka pa. Kukuha ka dyan. And then, nilalagay mo dito kung ano yung nabunot mo. Diba? Meron pa siyang pagka-fortune teller effect. Haba ng pila, guys. So, kailangan lang talaga matyaga kayo. Minsan 30 minutes.
Ito na yung orderin natin. Ito yung ano nila, signature nila. Ayan. 120. At dalawa orderin namin ngayon. Social. Ito lang, dito lang kami hindi maghahati. And then, ito na. Kukuha tayo dito. Yung parang fortune teller nga. Diba? Tignan natin ang ating kapalaran. Tara na. Halika na, kuha na tayo. Okay, ito na yung sa atin. Naku, ayan, may number naman. Number 40. Ayun o, number 40 yung sa akin. So, hanapin natin yung number 40. Kasi balik ko na, no? Balik na natin. Yan. Number 40. Kasi yung number 40. Ito, number 40. Ito tayo. Naku, kinakabahan ako, ha? Oh, ito sabay-sabay tayo makakakita. Naku, average luck. Walking around mountains and rivers, I found that you are my firework. Ano yun? Naloka naman ako doon. Ano yung sabihin nun? Ako naman, number 74. Okay guys, ako naman, yung nakuha kong number ay number 74. Ayan, hanapin na Enzo yung number 74. Yun natin, sabay-sabay natin alamin yung ano mo. Kitchen mo. Iharap mo kaagad dito. Ano na naman sa'yo? Ako babasa. Average luck din. Average luck. Miracles sometimes occur. Occur. But one has to work terribly hard to them. For them. Hard for them. Average luck kami. Kasi hindi namin alam kung paano basahin. Oh. Diyos ko, hindi na namin alam kung paano basahin, hindi pa namin alam kung ano yung meaning. Diyos ko, ano ko, pati ito yung pagkaka-translate. Translate kasi ito eh. Hindi namin maintindihan. Ayun nga pala guys, iba na ngayon, nagbibigay sila ng stickers. Wow. Dati wala, di ba? Oo. Kaya every visit ninyo, pwede nyo siya i-collect. Pinapakita lang talaga nila kung paano nila piniprepare. Grabe. Ang daming nakapila talaga. And then, ito ang panalo talaga dito, guys. Yung kanilang boba. Ay nako, apakasarap ng sago dito. Sago! Mga 20 minutes of waiting lang. Ito na yung sa ating boba milk tea. Diba? Diyos ko, may lumalabas-labas nga palang mga moist ako. Kaya akala mo tuloy, nasa ulap tayo. We have found our spot. So, kung makikita kayong mga dadaan-daang moist dyan, Okay lang yun. okay lang yun. Tubig lang yun. So, tignan na natin. Tagal ko na kulit kasi hindi nakakatikim nito. Grabe no, yung feeling parang first time ulit. Ulit, oo. Tignan natin. Ayan, di ba? Oh. May pa-effect. May pa-effect. Actually, ganun pa rin siya. For me, ganun pa rin. Majubang pa din. Pero yung pinakasago Yung talaga. Yung Pearl, grabe talaga yung pearl. Panalo. Tapos meron kasing something na yung pwede mong nguyain. Ano yun? Yung parang nakabukod. Yung yung sinusunog nila, yung inaapoyan nila sa ibabaw. Sarap, grabe. Sarap siya. Matabang, pero malinamnam. Exactly. And it's 120. Oo nga pala. Yung sinusunog nila, para siyang nagkakarami life. So, nangunguya mo yung pinaka-asukal. Sarap. Ang ganda ng pa-effect, oh. Sarap. Yay! Natikman na uli natin yung Taiwan's number 1 milk tea. Another food trip na pwede ninyong gawin dito sa may Ximending. Eto, punta kayo dito sa may Aichung Flour Rice Noodle. So ito, lagi rin kami nitong kumakain. This time, hindi tayo kakain. Kasi, ang totoo, nakakain na kami. Nung first night pa lang namin, kumain kagad kami dito ni Enzo.
And then parehong malaki pa yung in-order namin sa sobrang excitement na naman namin. Guys, yung advice namin sa inyo, kung titikman nyo lang naman siya, doon na kayo sa small size. Kasi Yes. grabe, pag pinili yung malaki, as in malaki kami nga naman nahirapan kaming ubusin eh. Pero inubos talaga namin. Yes, kasi sayang din naman. Pero kung titikim lang kayo, small. Oo. Kung couple kayo, yung malaki yung bilhin ninyo, mas makakatipid kayo, maghahati na lang kayo. Kasi kapag ka small, nasa magkano ba yung small? Yung small, 65. Yung 65. Yung big, 80. O 80. Kung dalawang small, that's 130. So maghati na lang kayo kung hindi kayo maselan. So mabubusog talaga kayo. So tara, next food trip na tayo. So balik lang ulit tayo guys. Pinakita lang namin sa inyo para just in case first time ninyo tapos gusto niyo siyang matikman. Kaya lang naman para siyang miswa na maasim. So ngayon, punta na tayo sa next food trip natin. Yung pupuntahan natin, isa yung alley na puro pagkain talaga. So, ito na ang vibe. Ang ganda na ng kulay, no? May palobo pa dito. Nag-iiba rin talaga yung itsura nitong Shimending kapag ka talaga gabi. Mas nabubuhay siya. May swatch pa dito, guys. Basta nga kung mahilig kayo mag-shopping, sure na sure, magugustuhan nyo rin dito. Pero yun nga, for us ha, ilang beses kaming tumingin, mas mahal talaga dito. Kaya nga, hindi kami rito bumili ng sombrero. Just to give you an idea, guys. So, ito, for example, itong t-shirt, isa, 499. Dalawa, 799. So, ilalagay na lang namin yung conversion sa baba. Diba? Medyo mahal talaga siya dito. So, lakad lang kayo dito. Ito yung ABC Mart. And then, ito yung $100 shop. Ito na, pag pinasok nyo tong alley na to, puro foodang na to. Ayan, ang dami ritong pagkain. Ano to? Katulad nito. Ano to? Ay, parang tikoy. Oh, parang tikoy. Tapos ito, meron siyang flavors. So maya, balik tayo dyan. Mag-siomai muna tayo. Tara, dalhin muna namin kayo dun sa may favorite namin dito na shop. Favorite shop talaga. Yung ano, yung merong Xiaolong Bao. Yes, yung merong Xiaolong Bao and siomai. Tara. So, ito lang yan guys. Katabi lang siya ng mga prutasan. Ito. Ito yung prutasan. And then, ito, favorite talaga namin to. Ito, steamed dumpling, tapos siomai, tapos salted egg custard buns, and then Xiaolong Bao. Yung Xiaolong Bao, 120. So ngayon naman, mag-siomai tayo. So let's go for siomai! So dati, dito lang pwede. Ngayon, meron na rin sila ditong pwesto. Pwede na ritong maupo. Ayan. Ito na, dumating na yung siomai natin. Malungkot ang siomai. 3 piraso for 90. Yung 90 ay 153. So, ibig sabihin, 51 pesos ang isang peraso. Baka nagtataka kayo kung bakit ito yung in-order natin kasi Nakapag-Xiaolong Bao na tayo nung first day dito sa Taipei. nakapag-Xiaolong Bao na din kami. Yung Xiaolong Bao ay 120 in pesos guys ay 204. tapos 8 piraso na yun. So, mas busog yun. And then, masarap din naman yung Xiaolong Bao dito. Tapos, napakita na kasi namin din siya sa inyo nung sa may una pa namin vlog sa Taipei. So, baka kasi yung mga nakapanood na before, sabihin nyo, julit-julit na yung kinakain natin. So, tikman naman natin. Baka naman worth it naman tong 51 pesos siomai. Tapos, magja-jackin po na lang kami na yun. So, kung kanino mapupunta yung isang peraso. Ay, hindi. Hati na lang tayo. Natatakot matalaw kasi lagi siya natatalo. Okay, tara na. Tikman na natin. Actually, yung size niya din, medyo maliit lang din talaga siya. Yung talagang usual na siomai lang din talaga. So, tikman na natin, ha? Ay, in fairness naman pala. In fairness naman pala. Kaya naman pala 51 pesos. Ay, masarap naman talaga. At saka, siksik na siksik siya. Pakita ko siya sa inyo guys kapag nakaya ko siya i-chopstick. Kapag hindi ba kaya, hindi ko na maipakita. Charot! Ayan. Sa Enzo na lang yata. Mas magaling yata sa akin sa Enzo mag-chopstick eh. Ano ba yan? Ano Ayan ba? na. Oh. Ito siya guys. Oh. Yan. Diba? As in, purong-puro.
talagang ngunguya ka talaga ng pork. Hindi balat. Yun. Worth it talaga yung presyo niya, guys. Worth it yung presyo, pero for us, parang doon pa rin ako sa Xiaolong Bao. Kasi yun, mabubusog ka talaga. This time, hindi kami ngayon naglagay ng limit kung magkano. Ang gagawin kasi namin, titignan namin kung ano yung mga gusto namin kainin or inumin. Tapos, titignan natin kung magkano yung magagastos namin para actual, hindi yung nakalimit. Para just in case, kayo din, alam nyo kung magkano yung ibabudget nyo. Kasi kapag ako niya, nag-set tayo ng limit na 1,000. Tapos kahit may gusto pa kaming kainin, hindi na ano yung 1,000, kasha. So baka masad kayo. Baka hanapin yung calculator. Oo, hanapin yung calculator. Gusto namin ipakita sa inyo yung tourist way kapag ka nag-food trip. Para kayo, mapag-budgetan nyo siya. Paano na? Isa na lang. Hatiin na natin to. Okay, hatiin na. Hatiin na, hating kapatid. Masarap. Kaya lang, namamahalan ako. Mahal. Actually, akala ko nga lahat yung, di ba pinakita niya sa atin? Akala ko, Akala ko kadami. Akala ko mga 6 na piraso or 8 din. Pero masarap. Masarap. Ito totoo ha. Hindi hamak na mas masarap to kasi sa may Xiaolong Bao. Kaya ang mahal din kasi talaga. So mamili na lang kayo. Ano ba yung gusto nyo matikman? Yung masarap na masarap o yung Xiaolong Bao na masarap din naman, busog ka pa. Sulit. Ikaw, ano ba, kung papipiliin kita, Xiaolong Bao o Siomai? Kaya ililibre mo ako, siomai. Pero kung ako gagastos, Xiaolong Bao para mabusog agad ako. Para mas sulit. Tara guys! Dami ng tao, no? It's 7 p.m. Yeah. Actually, may mga free taste dito ng mga fruits. Kaya lang medyo nahihiya ako. Pero titignan ko ha. Tawagin ko sa Enzo. Bes! Noong unang araw pa lang kasi, gusto ko na ng guava. Patikim natin guava. Ay, ito binigyan tayo Diba? Ano yan? Makopa! May pa-free taste na kay Enzo. Makopa! Masarap ang makopa. Ang nakakaloka, naghahanap ako ng guava. Namimili ng free taste. Guava. Ay, paparinig ako. Masarap. Masarapan sa Enzo. Bigyan na natin kay Enzo. Di ba? May pa-free taste din naman dito. Basta hindi ka nahihiya, Hanap pa tayo ng food. Ano to? Ay, sweet corn. Ayun, sweet corn guys, At talagang sinisisling. Hello! Diba? Ang cute nila. And then, ito naman, mga chicken. Ayan, parang chicken pops sa atin. Diba? Like sa inyo, ang babait nila. Naglalaro pa sila sa camera. Oo, ay sorry. Ayan, nakakabungguan na. And then, ito, kung gusto nyo naman ng mga seafood. Ayan, may mga seafood din dito. Ayan. And then, ito chicken to, guys. So, dito tayo. Sa ano to? Panipuri? Kala ko panipuri. Naloka ako. Ayaw nga. Parang cheese balls. Oo. Ayan ganito siya. May palaman siya sa loob. Sweet potato cheese ball. Sweet potato cheese balls. Parang panipuri na ang laman ay cheese. Tara. Dito na tayo. Dito kami na Dito kami na intriga. Hindi namin alam kung ano ito. So, tikman natin to. Bibili na sa Enzo. 1 brown sugar. Kasi iniisip ko para siyang malagkit. So, kailangan meron siyang pangmatamis. Para mag-blend yung lasa. Tignan natin kung ano to. Hindi talaga namin alam. Para gulatan. Ayan yung mga flavors niya. May cheese, may peanut. Ayan, may condensed milk pala. Ay, may condensed milk din pala. So, ganyan lang siya piniprepare, guys. Pinipipi. Pinipipi siya. Siguro para mas maluto yung loob. Ayan. Oo. Tapos lolobo na naman siya. Siguro malagkit nga kasi siya. Ito na yung mochi natin. Di ba? Mochi pala tawag dyan. And then, hindi namin alam kung condensed milk to. Kasi sabi namin, brown sugar. Pero parang condensed milk yung tingin ko. Siguro narinig ako na sabi ko sana condensed milk na lang. Di ba guys, kanina, nung niluluto siya, bigla siya lumobo. Pero nilagyan siya ng condensed milk. Condensed milk na tikman ko na. Bigla siya umimpis. Tikman natin. Pero grabe init. Tululaway ako.
At yung sa kanya, parang lasang tikoy talaga. Or I mean, itsurang tikoy. Ano? Para siya yung ano, sa Japan. Ano yun? Yung merong dip na ano. Yung niluluto din mo. Oo. Ganun siya. Nakikipag-agawa na daw ako. Pero ito guys, mas matabang. Okay. Actually, matabang talaga sila magluto eh. Sarap. Diba? Ganun na ganun. Pero ito na naman, medyo mas mahal na naman siya. O mas mahal. 50. Isang piraso. Isa pa. Kapit tayo para kita-kita. Tapos, yung ano niya guys, yung, ang tawag dito, sauce niya, parang kasing tubig. Higupin natin. Sarap. Actually, yung pinakamasarap na part, yung sunog. Totoo. Masarap yung sunog. Sarap! Yay! Happy na naman tayo, masasarap yung mga natitikman natin. Guys, ito yung pinanggalingan natin. Diyan tayo nag-food trip. Food trip, 2 piraso. Siyempre, hanap pa tayo para mas marami tayong area na makita. Ngayon, lakad pa tayo. Tignan na natin ang mga kaganapan dito sa Ximending. O, diba? Buhay na buhay talaga yung area dito. Kaya kapag nandito kami sa Taipei, dito talaga kami nag-i-stay. Kasi yung maglakad-lakad pa lang dito, nakaka-happy na kahit wala kang ganap. Oo. Yung ano lang, sasalubong ka sa ibang turista. Grabe. Oo. Iba na yung feelings. At saka lagi kami nanonood ng mga nagpe-perform. At yung libre pa yun, guys. Libre yun pero kung meron namang extra, pwede tayong mag-tip. Kaya na kung magaling talaga yung performer. Yes. Iba-iba yung mga performer dito. Ito nga, matanda. Wag na natin yung matanda. Kasi medyo ayan, nagpe-perform siya, kanta-kanta siya, naka-wheelchair. Pero may iba talaga dito nagpe-perform na sumasayaw, ganyan. Nag-acrobat. May Spider-Man din dito. Tapos meron din mga cartoons na costume. Yes. Kaya yun yung na-enjoy namin dito sa lugar na to. Ayan, pagka ganitong oras. Kasi nga, di ba, hindi naman nga kami ma-nightlife. So, lalabas lang kami sa gabi. Ito na yung ginagawa namin. Palakad-lakad lang talaga kami dito. Yung minsan, bibili lang tayo ng ice cream sa 7-Eleven, uupo sa gilid. Yun, gano'n na yun. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Hey! Guys, yun yung maganda dito sa Ximending kasi ang dami nag-perform, ang daming entertainment. Yes. So, hindi lang kayo basta ma-entertain kalalakad. Meron din ganyan mga nagpe-perform. So, marami yan. Kada merong space na malaki. Meron naman nga kami naririnig eh. Eto pa, kung yung kanina sayaw na sayaw, ito naman. Ayaw gumala. Ito naman yata yung kailangan. Maghulog ka sa kanya bago siya gumalaw. Ayan. Hindi gumagalaw-galaw naman siya. Very minimal. Minimal! Tara, lakad pa tayo. Sabi naman namin sa inyo eh. Hindi kayo rito mauubusan ng gagawin at mapapanood. Diba? Ang daming tao, It's 8 p.m. Ganyan karami pa rin ang tao. And then, ipapakita lang namin sa inyo na meron din ditong the donkey. the donkey. Ayan, diba? Dito yan. At ang taas ito, guys. If I'm not mistaken, hanggang 4th or 5th floor to. Ayan, so kung mahilig kayo mag-shopping nga, go! Kung talagang gusto nyong ma-feel ang Japan na nandito kayo sa Ximending, go for donkey! Pero tayo guys, since hindi nga tayo sa into shopping, Ano lang? lagpas na tayo. Ako sa Japan nga, hindi kami pumunta sa ganyan eh. So ayan, hindi na kami pumapasok kasi hindi naman kami totoong magsha-shopping. Kung pagkain talaga ang bet ninyo,
yung talagang meal na meal. Ayan, meron din dito. Mga traditional Taiwanese food. Ayan, dito yan niluluto, guys. So, dito, restaurant type siya. Pati yung kanilang pagluluto, ipapakita sa inyo. Ayan, nasa labas yung pinaka-kitchen. Tapos, sa loob yung pinaka-dining area. So, ito yung vibe dito sa Ximending. So, kung pupunta kayo dito, for sure, hindi kayo maliligaw. Kasi parang maliit na area lang din naman siya. Kaya siguro tutumpukan din yung mga tao. At yun nga, buhay na buhay talaga siya. Kaya ang sarap ng vibe, ang saya. And then, kung talagang one night lang naman kayo rito or isang araw lang kayo, gusto niya lang talagang ma-feel siya, dito na kayo kumain mismo sa loob ng Ximending. Kasi, di ba, mapamahal man kayo ng kaunti, at least one day lang. At saka yung pagpunta nyo dito lang sa Bitan lang, masusulit nyo kaagad. Yes. Pero guys, kung katulad namin kayo na 3 to 5 days kayo mag-i-stay dito, syempre, maghahanap tayo kung saan tayo mas makakatipid. Yes! So, yun ang ituturo namin sa inyo. Kasi nga, lagi kami dito nag-i-stay. So, usually, 3 nights to 5 nights, ganyan. So, naghahanap na kami kung saan kami mas makakamura na kainan. So, ang technique lang dyan, syempre, labas tayo. Kasi, kapag nasa loob tayo mismo o nasa gitna ng Ximending, mas mahal doon. So, ang ginagawa namin, lumalabas lang kami. Pero, dito pa rin yung sa may area ng Ximending, guys, ha. Tulad dito, halimbawa, isa ganito. Yan, yung sa gilid-gilid ba, ibig namin sabihin. And then, dito din. Pwede din dito. So, yung hotel namin, doon sa may kabilang side. So, mamaya na tayo doon. Dito, meron kami ditong kinakainan na 2 consecutive nights na. Ito siya, guys. Dito kami kumakain. Kasi mas mura dito. Ayan, wala masyado ngayong tao. Ang swerte. Kahapon, kumain kami rito, 12 midnight. Ang dami pa rin tao. Ito yung restaurant or kainan na kinakainan namin. Yonghe Chinese type breakfast shop. So, pangalan na yung breakfast, guys. Pero syempre, kahit dinner, meron yan. So, tara, pasok tayo, order tayo. Pakita namin sa inyo kanina yung mga kinakain namin dito. Ito na yung order natin. Ito na yung fried dumpling or gyoza. Yes. So, ito ay 40 lang in pesos. 68 pesos guys, tapos 7 piraso siya. Kung i-divide natin sa per piraso, 9 pesos and 71 centavos. 10 pesos na natin, no? Di ba? Mura pa din. Pakita namin sa inyo yung laman. 7 piraso siya, guys. Ito yung laman niya. Oh. Ito yung gustong-gusto ko dyan, no? Itong crispy na to. Yung loob nito, pork, and then, merong mga veggies. Oh, di ba? So, balance siya. Merong pork, tapos meron ding healthy food. Gina-justify ko pa yung pagiging mahilig ko sa pork. Taking man time. Siyempre, tikman na namin to. Wait lang, bes, para masahod ko. To be honest, masarap siya. Yung una itong tinikman ni Enzo, sabi niya, mas nagustuhan niya pa raw to kaysa doon sa may Xiaolong Bao. Xiaolong Bao. Na 120. Papa, ito yung mga pampabusog. Samantala ito guys, 40 Taiwanese dollar, tapos 7 piraso. Sobrang mura. Yung siomai kanina, nakita niyo naman, 51 pesos ang isang piraso. Ito, 10 lang. 10 pesos. Lakad na kayo sa may labas, yung mga tindahan sa labas, mas mura yung pagkain doon. At ito, mas mapipil mo, or mas malalasahan mo yung authenticity. Yung authentic! Oo. Kasi ito talaga, mararamdaman mo talaga na para kang nasa may kainan talaga na Taiwanese or Chinese na restaurant. At saka, di ba, hindi talaga ako marunong guys. Mag-chopstick, hindi ko alam kung bakit. Dati na ako medyo marunong-runong na ako. Kung kaya lang lagi kaming lumalabas ng bansa at nag-chopsticks, kaka ako lalong hindi natuto. Usually guys, ang kumakain taga dito mga locals na. Katulad kahapon, barkada sila ng mga Taiwanese, ang dami nila. Very affordable nga kasi. Abot na abot ng budget.
Yum, yum, yum. Dito tayo galing na resto. Dito kakain tayo ngayon dyan. Pero lagpasan muna natin ng kaunti. Kasi meron pa kami sa inyong ipapakita. So kung gusto niyo pa talagang mag-food trip, meron din ditong nabibilhan na fried siopaw. Oo, fried siopaw ba tawag sa kanila? Hindi, dito fried. Ano ba tawag yun? Fried bun. Fried ba? Oo. So ito naman yun. Nakakain na rin kami dito. Dito, 35 lang siya. Ayan, dito siya. Ito yung fried bun. Ayun siya. Pork bun. Tapos meron ding veggie bun. Yeah, hello. So dito siya. Ayan. Tapos dito ka order. Dito ka kakain, pero dito ka order. So, 35 lang siya. So guys, na-try na namin yun. Sobrang nakakabusog din siya kasi ang ano niya, ang kapal-kapal ng pinaka-buns, tapos yung pinaka-pork din, makapal din. Yes, pero huwag nga kayong umasa na yung lasa katulad sa atin. Oo. Matabang din dito. Tapos yung pala, wala palang Walang sauce. Walang sauce. Yung sauce nila, toyong-toyo Walang talaga. hoisin sauce. Oo. So, tara. Hindi na namin yung itatry now. Pinakita na namin sa inyo para just in case na hindi kayo mahilig mag-rice. Ang ginagawa namin yun, minsan kasi alas 12, nagugutom kami, bumababa kami rito. Siyempre pagka ganong oras, hindi na kami nagra-rice. So yun na yung, eto na, magbaban na lang kami or kaya yung magfa-fried dumpling. Pero ngayon, pakiramdam ko hindi nabubusog sa Enzo, magra-rice na tayo. Ito talaga yun. Oo. So ito talaga yun. Ito talaga yung super parang nakaka-local doon eh. Kasi ito yung pinakamura naming nakakain na nabubusog talaga kami. And then parang isa to sa mga traditional nila talaga na pagkain. Oo. Kahit halos saan, yun talaga yung pagkain. Nakakain na rin tayo nito sa Kaohsiung ng ilang beses. Ito yung kinakain namin guys. Ito. Yung braised pork, rice, and egg. So kapag ka may egg, 55 siya. Pero kapag ka wala, 40 lang. So usually, wala naman kaming eggs. Ngayon lang, kasi last night na natin. Ito doon na natin. So usually, 40 lang. Sa may Kaohsiung nga, meron lang 35 yan. So tara na. Pasok na tayo kay Enzo. Ito na yung food natin. Ito yung egg guys. So, ang laki ng egg. Natatakpan na yung mismong bowl. And then, bulaga! Ayan na yun. Lagay ko muna kay Enzo yung egg. So, sa iba kasi, buo yung pinaka-pork. Dito parang sisig na hiwa na siya. Ayan. So, ito yung mga pampabusog nga lang. Meron kami nakakailan, yung doon sa Kaohsiung, buo talaga yung pinaka-pork niya. Kasi parang yempo. Nung unang tikim ko nito dun sa may Kaohsiung, yung pinakita ko sa inyo, parang akala ko, matamis, natatamisan ako. Sabi ko, hindi ko siya magugustuhan kasi sobrang tamis. Pero, habang tumatagal, nagugustuhan ko na pala siya kasi parang hinahambing ko kasi siya sa sa adobo. Pork humba. Yung pork humba. Kasi di ba sa ating pork humba, may kahit pa paano may alat, tapos merong tamis, and then merong asin. Ito kasi asin, medyo tamis lang talaga. Pero ayun nga, nakasanayan ko. At ito yun guys. Tada! May tira kaming fried dumpling. Uulamin namin. Para may ulam tayo. Tara, kaya na tayo. Ito na yung pampabusog talaga namin. Kasi hindi na kami pwedeng bumaba mamaya ng madaling araw para kumain. Kasi maaga yung flight natin bukas pabalik ng Manila. Tapos guys nga pa, nagbibigay siya ng ganito dito. Gulay. Yan, di ba? Ayan. Tikman natin kung ano to ha. Masarap din, hindi rin siya ganong katamis. Ano kaya to? Anong gulay to? Parang ginisa. Masarap din siya. Actually parang siyang mga kangkong na pinaghiwa-hiwa. Tapos ginisa. Dagdag flavor siya guys sa ano. At pork adobo. At hindi yun. Thank you. At hindi yun. Dagdag pampabusog din siya. Oh, syempre. Kasi prito eh. Libre. So, ito na yung hotel natin, oh. Ganun na talaga kalapit yung hotel natin. Ito, nasa taas lang nitong net na to. Ayan, dyan yung pinaka-hotel natin. Ayan. Tapos dito muna tayo. Pwede tayo rito magmuni-muni. Upo tayo dito. Ay, tayo. Nakakatuwa, di ba? Ito na yon, muni-muni. Talaga nasa highway talaga.
Grabe, no? Nakakatawa ito ginawa natin. Bigla tayong umupo sa highway. So ngayon, mas makikilala nyo pa kami. Alam nyo na napaka-spontaneous naming tao. Hindi lahat na napapanood nyo nakaplano. Meron doon syempre, nagre-research naman kami. Pero for example, titingnan namin, ito yung mga gusto namin puntahan, pipili kami ng 10 halimbawa. Tapos yung 10 yun, titignan pa rin namin kung ano doon yung magugustuhan namin sa simula pa lang. Ay, ito, okay ito. Ay, ito. Diba? Hindi naman lahat pinupuntahan namin kasi syempre, depende pa rin sa kung anong klaseng traveler kami, ano ba yung gusto naming makita, ano ba yung gusto naming ma-feel. So, ganun. Tapos, ayan, ngayon, kasi mahaba na nga yung travel natin, mas nakikilala nyo pa kami. Alam nyo na bigla na lang kaming sumasakay ng bus, pupunta sa Kawalan. Tapos, yun nga, nag-MRT kami, baba kami ng baba sa bawat station, tapos aakyat lang ulit kami. So yun, ngayon kasi, hindi na siya parang wasting of time. Kasi ito na talaga yung ginagawa Ano namin. na siya? Enjoying our free time. Yes, unlike before na parang siksik na siksik kasi yung time namin, ito lang, bibigyan lang kami ng 3 days, 5 days para mag-travel. Kaya again, yung binabanggit namin to, wala kami bang masabi kundi maraming salamat. Kasi inalaw nyo kami sa ganito, na kayo yung naglagay sa amin sa ganitong sitwasyon. Kasi hindi naman dahil sa suporta ninyo, for sure, hindi kami maglalakas loob lalo na ituloy na tong pangarap namin na mag-full-time travelers. So, ayan. So, yes. So, mag-recap na tayo kung magkano yung mga nagastos natin. Biglaan talaga, hindi talaga kami nag-compute para alam namin na, ay, nabusog kami. Kasi syempre, kung meron kasi tayong budget, kahit nagutom pa tayo, ay wala, hindi na siya pasok sa budget. So ngayon, ang ginawa namin, kain kami ng kain, and then kapag na-feel namin, busog na tayo, tapos na, kwentahin na natin. So magkano ang lahat na nakain natin? In Taiwanese dollar, guys, 530. In pesos, 901. Yes! So kung 1,000 yung budget natin, May sobra pa rin 99 pesos. yes, pasok pa rin. Tapos yun nga, hindi naman yun yung usual na kain. Kasi nag-food trip tayo, nag-vlog kasi tayo. Pero kung kumain lang kami dito, for sure, ito lang kami sa may rice pork with egg. 110 lang yung nagastos naming dalawa. Kasi yun na talaga yung dinner namin kapag ka usual na kain lang. So kayo nga, as tourist, go! I-enjoy nyo lang yung food trip kasi minsan binibigyan lang naman tayo or kayo halimbawa ng ilang days lang para mag-travel. So, gumastos na kayo. Huwag nyo natipirin yung sarili nyo. Pero sa katulad kasi naming mahabaan yung travel, the more na marami kaming matitipid, the more na lugar ang mapupuntahan namin. At yun ang mas importante. So, ikaw, ano na-feel mo? Napatapos na naman ang series natin. So, mas na-excite ako kasi may panibagong series na naman na mag-uumpisa. Yes, so siguro ganon. So ngayon, malalaman nyo kung talagang gano'n kami na in love sa isang lugar kapag ka nalulungkot kaming umuwi or matapos yung series. Kasi syempre, ngayon, naiiba na siya. Kapag matatapos yung series, nararamdaman na namin excitement kasi ibig sabihin, may bago na naman tayong pupuntahan. Pero kapag nalungkot kami, hindi kami masyadong na-excite dun sa may susunod na series, ibig sabihin, super in love kami dito sa may isang series na ginagawa natin. Ayan yung magiging clue nyo. Yung meron pa tayong thought na, wag muna tayong umalis. Yes, example, halimbawa sa Japan, yung unang Japan natin. Ayun. Pauwi pa lang tayo, gusto natin bumalik. Oo. Tapos nag-apply kagad kami ng visa pag-uwi. So anyways, maraming salamat ulit sa pagsama ninyo. And sana po na-enjoy nyo lahat anong videos na ginawa natin, yung mga pinuntahan natin, not the usual na pinupuntahan talaga ng mga turista. Kung ayaw nyo, go lang. Pumunta kayo dun sa may mga sikat na tourist attraction. Kami, binigyan lang namin kayo ng options. Kung just in case lang, mas gusto nyo pang mag-explore. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Saan mang sulok ng mundo. Yay! Bye everyone!